CXL News. Kasama na natin ang LTFRB, Attorney Ariel Inton, ang tagapagsalita ng LTFRB. Attorney Inton, magandang umaga. This is Aljo Bendijo. Live na po tayo sa RMN News, DCXL 558. Magandang umaga at sa ating mga taga-subaybay, magandang umaga. Opo, Attorney, this is Aljo Bendijo again. Opo, kumusta na po ang... Aljo, kumusta po? Opo, okay lang po. Opo. Kumusta po ang inyong monitoring dito po sa unang araw ng nationwide ito na transport strike ng Manibela? Naparalisa na ba ang transportasyon dito sa Metro Manila? Well, dahil po pinaghandaan naman natin yan ng ating mga ahensya and even the private sector, ang aming pong monitor dito ay hindi naman po nakapagparalisa. Sa kabuuan ay normal naman. Dahil marami rin bumabiyahe, yung mga hindi naman sumama sa Tigil Pasada at may mga sasakyan na finild ang pamahalaan dun sa mga rota na maaring maapektuhan para maglibre sakay. So in general, walang ganong epekto. Okay, may patutsada dito Manibela. Sinasabi nila sinungaling daw traidor sa bayan ng chairman, mga board member, regional directors ng LTFRB. Matindi ito dahil sa maling pagpapatupad daw ng PUV Modernization Program. Reaksyon niyo po, Attorney? Sila lang po nagsabi nun. Kung ano po basihan nila ay sa kanila po yun. Pero hindi naman po gano'n. Wala naman pong ganun pong ginawa ang mga opisyal ng ahensya. Although ako, 4 na araw pa na ako dito as a spokesman and special assistant for legal concern, masyadong sweeping yung ganun statement na nanggagaling sa kanila. Okay. Kumusta na po? Parang sabihin mong sinungaling ng isang tao. Kaya nga no. Ito'y balita lang namin kanina at mas maganda yung tinanong ko lang po sa inyo bilang reaksyon. Dahil makailang beses na... i-dignify. Hindi na natin i-dignify. Siyempre, agitation yun. But we will not dignify that. Okay. Sige po. Kumusta na po ang consolidation natin ngayon, sir? Ito pang hindi na pag-consolidate. Talaga bang kolorum na yung mga ito? Mga jeepney? Opo. Ganito, no? Siguro isa dun sa mga sinasabi ng kasinungalingan, itong misconception dun sa percentage ng consolidation. Ito, pinag-aralan natin mabuti para at least yung information na mailahad natin tama, no? Ang sabi kasi ng mga isang reason kung bakit sila nagtigil pasada ay yung maling data na ipinalabas ng LTFRB. Okay. Ang ganito yung data ng consolidation, 86.23% out of the 191,730 units with franchise as of November 2024. Ano yan, hindi lang PUJ yan, kundi ibang modes of transport, ay pumaloob na sa consolidation. Ibig sabihin, they filed already application for consolidation or they filed an intent to consolidate. Yan. Ngayon, ito yung sinasabi nila na mali yan. 43% lang dapat yan. Hindi po. Yung 43% na sinasabi ng mga nagrarally, yun yung nakatapos na ng proseso. No? The 43%. Yung 43% na yun na kumpleto na, compliant na sa process of consolidation until the point na may bago ng unit. So, yun, ito yung pinagmula ng hindi pagkakaintindihan na hindi, 43% na, bakit sinasabi nyo 86%? Hindi, walang sinabing ganon ang ahensya. No? 86.23 applied. Out of that percentage, 43% tapos na. Yan. Ganun lang kasimple yun, dahil dyan, napalaki ng husto, kaya nagtigil pasada. Diba? Oo.
Yun ang paliwanag doon. Kaya walang kasinungalingan doon. Yung remaining ng 43%, kasi 86.3%, Okay, 43 yan. Nakapagtapos na. So, kumusta na po yun? Magandang tanong po yan, ha? Magandang tanong yan. Ang ibig sabihin ba yung 43% na hindi pa tapos, hindi nakakabiyahe? Hindi po. Yan. Ayan, ha? Yung 86% na sinasabi, yan po ay nakakabiyahe. The moment na nag-apply ka for consolidation, no, meron ka ng mga rights and privileges under the program. Ano yun? Mako-confirm yung unit mo, may provisional authority ka, no, may fuel subsidy, no, you can operate on the same route, etc. So yun ang mga rights and privileges nun mga nagpa-consolidate. So, dun mo makikita na bakit meron pang mga ibang traditional na jeepney na bumabiyahe. Kasi maaring nag-file na sila for consolidation pero hindi pa nila natatapos yun proseso hanggang sa magkaroon ng bagong unit. Which, of course, we admit, yun pinaka-importante na siyempre pera yun. Bibili kang bagong unit. Ngayon, dahil doon, hindi totoo na yung 43% ng hindi pa natatapos, hindi makakabiyahe. Hindi. Bumabiyahe yun kasi allowed silang bumiyahe. Ang hindi lang nakakabiyahe o kung bumiyahe man ay kolorum na, ay yun walang application for consolidation. Yun yung mga nagtitigil pasada. Okay. Kaya yung pag sinasabi nila na tinanggalan nyo kami ng hanap buhay, ganyan, hindi naman po eksakto yun. Kasi hindi ka nga pumaloob dun sa programa. No? Therefore, dahil ang prangkisa ay isang privilege, then the government through LTFRB maaaring mabawi yon for just cause and with due process. Okay. Opo. Okay, may iba po ako, attorney. Nakausap ko kaninang LTAP, si Calando. Hindi naman sila sumusuporta dito sa malawakang transport strike. Pero ang sentimento nila dito sa PUV Modernization Program, well, in general, sumusuporta po sila dyan. Except dito po sa modern na mga bus daw ang inuuna at hindi yung mga disenyong Pinoy na mga jeepney na dapat daw yan ang unahin ng gobyerno. Okay. Opo. Ito, maganda pong mungkahi yan. At sigurado pakikinggan po yan ni Secretary Vince Dizon. Na yung mga gawang Pinoy, no, we agree na mas maganda nga yan na mapaunlad at mabuhay ulit yung jeepney industry. Diba? Maganda yon. So, yun yung mga pwedeng pag-usapan. Kasi, ang problema kasi, pagka nagtigil pa sa dialogue tayo, ang kanilang purpose of a dialogue, no, will be to abandon the policy. Ibig sabihin, wala nang tayong consolidation, wala nang modernization. Hindi po naman pwedeng ganon ang dialogue. Kapag nag-dialogue tayo, give and take. Ano ba yung maaring mapagbigyan ng gobyerno? At yan yung mga sinasabi ka po ni Calando. I'm pretty sure welcome po yan. Yung ganyan suggestion because it will help revive the jeepney industry. Maganda yan. Okay. Sige po. Maraming salamat po. Attorney Ariel Inton, ang tagapagsalita ng LTFRB. Good morning po. Maraming salamat po.